Paghanda para sa isang hindi kapani-paniwalang pakikipagsapalaran. Ang aming tatlong explorer, si Diego ang mausisa at matapang na gabay, si Tiago ang mausisa at ang pinakabata at pinakamasigasig, mas masayahin at masigasig, ay nagsimula sa isang paglalakbay sa buong mundo upang makilala ang mga pinakakaakit-akit na tribo. Bibisitahin nila ang mga malalayong lugar, tuklasin ang mga kamangha-manghang kaugalian at marami silang matututunan tungkol sa iba't ibang kultura. Ang iyong unang pagbisita ay sa Morsi. Ang mga babaeng Morsi sa Ethiopia ay sikat sa mga lip clay, malalaking clay discs na ipinapasok sa ibabang labi. Ang laki ng plato ay nagpapahiwatig ng katayuan sa lipunan at kayamanan ng babae. Ang kaugaliang ito, bagaman nakakagulat sa marami, ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan at kagandahan. Ang paglalarawan ng mga butas na labi ay hindi pinahihintulutan dahil ito ay itinuturing na kalupitan. Pagkatapos bisitahin ang Morsi, ipinagpatuloy namin ang aming paglalakbay kasama ang Hulliwigmen. Ang mga Hulliwigmen ng Papua New Guinea ay nagsusuot ng mga detalyadong sombrero na gawa sa kanilang sariling buhok, na ginagamit nila sa mga ritual at seremonya. Ang mga sombrero na ito, gayon din ang pagiging simbolo ng katayuan, ay nagpoprotekta sa ulo mula sa araw at ulan, at pinaniniwala ang nagtataboy sa masasamang espiritu. Ang aming susunod na hinto, ang Dani. Ang Dani ng New Guinea ay nagsasagawa ng kakaibang anyo ng mummification, pag-embalsamo sa mga katawan ng kanilang mga namatay na kamag-anak at inilalagay sila sa mga espesyal na kuweba. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng pagpapanatiling buo ng mga katawan, ang mga espiritu ng kanilang mga ninuno ay maaaring patuloy na protektahan at gabayan sila. Pagkatapos ay ang himba. Tinatakpan ng mga babaeng himba ng Namibia ang kanilang mga katawan ng pinaghalong taba at pulang ochre na nagbibigay sa kanila ng kakaibang hitsura at pinoprotektahan sila mula sa araw. Ang kasanayang ito, bilang karagdagan sa pagkakaroon ng isang aesthetic na layunin, ay may espiritual at panlipunang kahulugan dahil ito ay nag-ugnay sa kanila sa lupain at sa kanilang mga ninuno. Masai. Ang Masai ng Kenya at Tanzania ay kilala sa kanilang pulang damit, mahabang sibat at koneksyon sa mga baka. Namumuhay sila ng naaayon sa kalikasan at nagsasagawa ng pagtutuli bilang isang seremonya ng pagpasa sa pagtanda. Ang kanilang mga paniniwala ay umiikot sa isang Diyos na lumikha at sa kahalagahan ng pamilya at komunidad. Sentinelese. Nakahiwalay ang mga Sentinelese sa isang maliit na isla sa Indian Ocean at tinatanggihan ang anumang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Marami ang hindi alam tungkol sa kanila, ngunit pinaniniwalaan silang mga mangangaso gatherer at nakatira sa maliliit na komunidad. Ang anumang mga pagtatangka sa pakikipag-ugnayan ay marahas na tinanggihan. Dogon. Ang Dogon ng Mali ay sikat para sa kanilang mga clifftop na bahay sa Bandiagara Escarpment, ang kanilang mga maskara sa ritual at ang kanilang animistikong paniniwala. Mayroon silang malalim na kaalaman sa mga bituin at naniniwala na ang universo ay puno ng mga espiritu at natural na puwersa. Karo. Ang mga taga-Karo ng Ethiopia ay kilala sa kanilang masalimuot na mga tatoo sa mukha at katawan na nagsasabi ng mga kwento tungkol sa kanilang buhay, kanilang mga nagawa, at kanilang koneksyon sa kalikasan. Ang mga tatoo na ito ay ginawa gamit ang mga pasimulang tuol at natural na pigment. Ang Yanomami ay isang katutubong naninirahan sa Amazon Rainforest, pangunahin sa Brazil at Venezuela. Kilala sila sa kanilang malalim na koneksyon sa kalikasan at sa kanilang kaalaman sa mga halamang gamot. Ang mga Yanomami ay nakatira sa maliliit na komunidad at nagsasagawa ng slash and burn na agrikultura. Ang mga batang Yanomami ay natututo mula sa murang edad upang mabuhay sa rainforest, manghuli, mangisda at mangalap ng pagkain. Ang kanilang lipunan ay egalitarian at batay sa pagtutulungan. Nagsasanay sila ng slash and burn na agrikultura at pangangaso. Dayak. Ang mga Dayak ng Borneo ay nagtatayo ng mga bahay sa mga stilts upang protektahan ang kanilang sarili mula sa baha at mababangis na hayop. Noong nakaraan, sila ay kilala sa kanilang pagkaliit ng ulo, bagaman ang gawain ito ay inabandona. Dalubhasa sila sa paggawa ng mga armas at kasangkapan. Navajo. Ang Navajo ay isa sa pinakamalaking Native American na mga bansa at may mayamang tradisyon ng paghabi, alahas at palayo. Ang kanilang mga relihiyosong seremonya ay malapit na nakatali sa kalikasan at sa kanilang espiritual na paniniwala. Inuit. Ang mga Inuit ay nakatira sa Arctic at inangkop sa matinding malamig na mga kondisyon.
Gumagamit sila ng balahibong damit para sa proteksyon at gumagawa ng mga iglo para sa pansamantalang tirahan. Sila ay mga dalubhasang mga ngaso at mga isda. Australian Aborigines. Ang Australian Aborigines ay ang mga unang naninirahan sa Australia at may malalim na koneksyon sa lupain. Nagsasanay sila ng rock painting at may masaganang oral tradition na nagpapasa ng kaalaman tungkol sa kalikasan at kasaysayan ng kanilang mga tao. Maori. Ang Maori ng New Zealand ay kilala sa kanilang mga facial tattoo, tamoko, tradisyonal na mga kanta at sayaw, at ang kanilang koneksyon sa karagatan. Naniniwala sila sa isang Diyos na lumikha at sa kahalagahan ng pamilya at komunidad. Ang tamoko ay itinuturing na isang gawa ng sining at kumakatawan sa pagkakakilanlan at katayuan sa lipunan ng isang individual. Sa Maori ang aming paglalakbay ay nagtatapos, isang paglalakbay na napakatagal sa buong planeta na pinaniniwalaan naming karapat-dapat itong i-like mula sa iyo at isang subscription sa aming channel.